Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, mga water hyacinth nga nagatubo sa Dungon Creek sa Iloilo City ginapangitlugan sang madamo nga mga lamok. Pagdamo sang lamok sa kabarangayan malapit sa Dungon Creek sa Iloilo City ginakabalakan sa mga residente nga magdala sang sakit. Duga nga duwa pa kabarangay sa Oton Iloilo naka-record man sang pagpangawat sa mga balay kag sang kasapatan. Amay siyang isa sa duha ka menor de edad nga ginpaboxing sang barangay Kagawad sa Molo, desidido nga magpasaka sang reklamo. Anay punong barangay, gintiro patay samtang nagasakay sa jeep sa Calatrava. Isa pa ka pasahero nasa labat, Pilason. Kag exclusive, magluwas sa hindi maayong akto sang pila ka estudyante sa patio sa La Paz, ginaligar gang sa mga estudyante sa patio man nagatipon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka mga residente sang barangay Bakhaw, Mandurriao nagakabalaka sa pagdamo sang lamok sa barangay. Mga water hyacinth sa Dungon Creek ginatudlo nga breeding place sang lamok. Si Kim Salinas nakatutok. Ini ang 8 ounces nga baso. Masarangan inipunon sang lamok kamatipon ni Christy, kana adlaw. Si Christy ang nag-aistar malapit sa Dungon Creek sa barangay Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City. Ang mga lamok ang nagakatipon siri matapos mapatay, pinaagi sa katol kag electric mosquito killer. Hindi na niya lamok nga libo-libo lang. Ambal sa bata ko, mama makangiridlis na niya. Mama do makingido mangikagid sa kadamuon sa lamok. Tuman man ang kabalakan ni Oliver nga madengge ang duwa sini ka bata nga edad 11 kag isa ka tuig bangod sang pagdamo sang lamok sa ila barangay. Gamitan ko na sa ganisor sang mosquito net lang bala. Hindi yapon magapon gadamo mis ka maglabay kung gabi makita mo gapurong-purong lamok. Ginalantaw nga kausa sini amo ang madamo nga water hyacinth sa creek nga ginapangitlugan sa mga lamok. Sunod sa punong barangay, Enero pa lang sa natulupangdan ng problema. Ginayon man niya repetigayon na sa pagpanglimpyo sa creek kag ini ang mas pasangkaron pa. Ginlimpyuhan naton dito, naubos naman naton kahapon dito ang mga water lily nga ato dito. Sige ini ang ato no every week may ara kita sibak diri. Ginakabig alarming sang Iloilo City Health Office ang kanabuon sang lamok sa barangay. Magapatigayon sang misting ang Iloilo CHO sa lugar sa Biyernes. Kung open area no mga water para tani ma-stop naton ang mga mosquitoes, usually nagabutang kita larvicide. However, hindi na naton mabutang kasi syempre ginaprotektahan man naton mga isda nga nagastay digto. 5 ka kaso sang dengue ang na-record sa barangay Bakhaw humalin Enero tubtob Marso 15 subong nga tuig base sa datos sang Iloilo CHO. Isa lang ka kaso ang na-record sa barangay sang 2024. Ang barangay man ang isa sa may pinakamadamo nga kaso sa balatian sa syudad subong nga 2025. Kahapon, may na-record nga dengue case sa barangay Bulilao sunod sa Iloilo CHO. Rason, ngaugot nga ginatutukan ang dengue cases sa mga barangay nga ginaagyan sang creek. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Duha pa ka barangay sa Banwa sang Oton ang naka-record sang insidente sang kinawatay. Pagdugang sang tanod outpost kag police visibility patuman sa kabarangayan. Si John Sala nakatutok live sa barangay Trapiche, Oton. John? Jerd, ginakabalakan sang otoridad kag sang mga barangay officials ang pila ka mga barangay diri sa Banwa sang Oton ang pagdamo sang kinawatay. Ilabi na nga ang mga ginatudlo suspects among mga minor de edad. Ginakalarma sa mga barangay officials sa Trapiche, Oton ang nag-amat-amat damo nga insidente sang kinawatay. Sunod sa punong barangay, naglabot sa 3 ka mga insidente sang kinawatay ang na-record sini nga bulan sang Marso. Natabo ang mga insidente Marso 12, 14 kag 17 sa diin makasapatan ka ang isang manok, kanding kag bakang magid pangkawad. Wala sang matudlo nga sospek apang ginapatihan nga mga minor de edad ang sa likod sini. Amo nang aton problema subong mga minor de edad. Isa sa problema natin subong. Diri may mga cases dito di damo motorsiklo subong.
ginapasuyupan nila. Sa barangay Sang Kabanbanan, mga kabataan man ang sospek sa pagpangawat sa isa ka factory sa Marso 11. Ang natabo nga ginsulod ang isa ka chicharon na daw factory, no, dito sa Zone 6. So ang suspect is ang minor. Manumduman nga may 7 ka mga insidente sang kinawatay nga naglungtad sa mga 2025 sa barangay Botong nga nahamtang sa tunga sang barangay Trapiche kag Kabanbanan. Magluwas sa pagpasangkad sa pagpatrolya sa mga tanod, isa man sa nakasugtan sa mga barangay officials ang pagdugang sa mga tanod outposts. Ang kapulisan, magapatukod man sang compact malapit sa 3 ka mga barangay. Pasangkaron man ang curfew for minors. Medyo alarming na gid, especially minor ang aton nga mga suspect. Kinahanglan gid naton ang mga intervention i-utilize ang mga tanod nga may detail na siya para may tawo ang aton nga compact. Sa record sa Oton MPS, 3 ka kaso lang sang robbery, 2 ka qualified theft kag 4 ka theft ang gitpalabot sa ila talatapan. Gani panawagan sang kapulisan nga kung tani pa sakaan gid sang kaso ang mga sospek kag madudla. Sa bugos nga probinsya sa Iloilo may 25 ka mga insidente sang theft halin Enero tubtob Marso 19 sa mga tuig. Nagbando na ang pamunuan sang IPPO sa mga chief of police katutukan ng ini nga mga kaso. Intensify and enhance, increase ang aton sining police visibility kag ang pag-mobilize naton sa aton sining mga barangay tanod sa ibang pagid naton sining mga force multiplier. Jert, ginahaylo naman sa IPPO ang mga barangay nga magpahamtang sa ilang mga units ng CCTV sa ilang mga area agud mas mangin mainid pa kuno ang ilang monitoring. Jert. Madamo nga salamat sa detalye Kapuso John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Kinotkotan sang pipeline project sa Barangay Mansilingen, Bacolod City. Nagatugas ang aksidente sa dalan. Mga residente, mga kapuso, madugay na nga nagareklamo. Yan balita nga itong gintutuka. Sa sining nga video ginpost sa private group sa mga residente sa Paglaong Village sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Makita ang pagkaguot sang sining nga salakyan sa buho sa entrada sa lugar. Ang 2 ka buho nga kinutkutan ng kabahin sang pipeline project sang Bacolod Bulk Water Incorporated. Reklamo sa mga residente, madamo na sang nakabulasot sa buho. Ilabi na ang mga motorista nga pangayaw lang sa lugar. Kadelikado, kadamo na sa nagakabulaog nga mga motor kag mga salakyan man nga hindi nila matalupang. Nobyembre 2024 pasang ginkutkot ang dalan apang tubtob subong, wala pa natapos. Maluwas sa mga sako nga may balas sa gawayan nga daw hindi man makitaan, wala sang hazard warning device nga ginbutang. Dahil magliko sa makakuha ka allowance, nalang-ala kami sa siro. Dapat may blinker na sila naging butang para nga may warning device. Di may nahulog o nagligad nga gabi, may natumba man nga single motor. Panawagan sa barangay sa Bacolod Bulk Water Incorporated nga pabutangan sang tabon to draft a resolution, no, urging them nga i-aksyonan gid nila dayon. Pero we are talking about the safety sa aton nga pumuluyo. Ginpalabot sa news team sa Bacolod Bulk Water Incorporated ang reklamo. Nagpasalig ang kompanya nga temporaryo nga tampukan sa dutang buho kag para sigon man ang pagsemento sini. Currently po, pupunta na yung team namin para backfillan po yung area ng portion na yun. Then i-prioritize po yung restoration sa may shoulder po ng Paglaong. Ang schedule nila is magbubuo sila ng Friday. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Mga kapuso barangay Kagawad nga nagpaboxing sa 2 ka menor de edad sa Molo, pasakaan sang reklamo sang amay sang isa sa mga menor. Pagpa-boxing, wala sang kompleto nga protective gears, dako ang risgo, sunod sa isa ka boxing coach. Si Kim Salinas nakatuto. Desidido nga magpasaka sang formal nga reklamo ang amay sang 15 anyos nga babae batok sa Kagawad sang barangay West Habog-Habog Molo bangod sang pagpaboxing sang bata sini si isa ka 14 anyos ang kabahin sang LGBTQIA community sang Marso 11. Plano sang amay nga magpadulong sa Iloilo City Social Welfare and Development Office bus. Nakita ko din nagplamula guya kay bala mo amo man nagyapon mo ko nila kung hindi ko kan bulihon man nagyapon na bata ko. Gusto ko pailangon siya kaso na tungod na para hindi masulit sa iba ng mga bata.
handa ang Iloilo CSWDO nga magbulig sa amay. Madumduman nga ginpabuksing na lang sang kagawad ang duwa ka menor de edad bangod hindi mapunggan ang away sa mga ini. Nagpangayo naman sang pasaylo ang kagawad. Ginakabig sang DILG Iloilo City nga hindi husto ang akto sang barangay kagawad sa pagdisiplina sa kabataan. Ipatawag ang kagawad kag punong barangay agud magpatag. Dapat intap na nila ginistoryahan sa council. Council nga ang para sa kabataan na muna ang Barangay Council for the Protection of Children. Kaya kung may problema sila dira, istoryahan na with the assistance ng social workers. Suno sa isa ka boxing coach, tuman ka delikado ang pagpaboxing nga wala sa nagakaigo nga boxing gears bangod posible makaangkon sang samad sa ulo kag iban pangabahin sang lawas ang mga boksidor. Headgear, boxing glove, kag may mouth guard pa, pati ang groin guard, ang pila sa mga protective gear nga dapat yara sa isa ka boksidor kung maghampang sa boxing. Kag dapat hiwaton ini sa isa ka boxing ring agud masiguro ang safety sa mga humalampang. Kinahanglan may trained man nga referee sa isa ka boxing match. Kag dapat may nagakaigo nga training ang mga humalampang. In case nga masulida ng bata, wala man da siyang somebody nga ma-stop o kung tama gid ka delikado siya kay siyempre number 1 ang ginahit sina ulo gid especially sa baguhan kag mag-hit na siya tudo-tudo bala nang way sa proper sama na siya ako as coach tama gid ka delikado magpabuksing-buksing lang kita da sa kilid. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, hindi na mangin kabahin sa defense team ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque. Suno kay Vice President Sara Duterte, dapat nakafocus sa kaso ang ilang mga abogado. Kagluyag sini nga mag-focus sa iya asylum si Roque. Matandaan nga sa isa ka press conference ginpahayag ni Roque nga maga-file ini sang asylum sa the Netherlands. Sa ang ginkuhan sang reaksyon, no comment lang ang nangin pahayag ni Roque. Ginpalayag man sa Vice Presidente nga kung mahitso na ang defense team, maga-withdraw man si Anay Executive Secretary Salvador Medialdia, bangon limitado ang slots, kagluyag sini nga ang tanan nilang abogado ang may eksperyensya sa ICC. Kahapon gindala sa ospital si Medialdia, apang wala mapahayag kung ano ang ginbatsyag sini. Matapos madapatan sa pagbulong, yara naman kuno ini sa maayong nga kahimtangan. Kumpiyansa naman ang lead defense counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman nga mabakod ang depensa sang Anay Presidente. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. We want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the case. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Bantayan, magluwas sa hindi maayong akto sang pila ka estudyante sa Patio sa La Paz, ginaligar gang sa mga estudyante sa patyuman nagatipon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, kakulang sang supply sang tubig sa Iloilo City, amat-amat na eksperyensyahan sa mga konsumidor sa city proper kag vendor sa Iloilo Terminal Market. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hindi na makapanglaba kag makapaligo sang iaido si Arlene sa Barangay General Hughes, Iloilo City proper bangod tuman kakulang ang tubig nga gina-deliver sang Metro Pacific Iloilo Water sa tangke sang barangay. Di bantay kagid ya tubig, wala ka bantay, babay kagid gasto-gasto bakal tubig mo. Amat-amat na batyagan sa pila ka mga vendors sang Iloilo Terminal Market ang kakulang sang tubig. Nagsalang deliver, apat na kadlaw na subong may isa kadulong. Kayang bubon, ubas man, medyo bulabudlay gawa. Ini ang ginaagunto sang pila ka mga Ilonggo. Rason kun nga si Iloilo City Mayor Jerry Treñas wala nalipay sa serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Water. Apisar 2019 pa sila nag-take over sang water distribution sa syudad.
Ara pa lang sa 27% sa syudad sang Iloilo ang may ara sang satisfaction sang tubig. The rest siniti wala pa gid, especially ang diri sa area sang city proper. Siling niya, we need a real long-term solutions, not just a short-term fixes. Suno sa Metro Pacific Iloilo Water, padayon ng ila pipe replacement sa haro nga makarecover sang 10 million liters per day nga supply sang tubig. May modular water treatment plan man nga baklon apang sa Nobyembre pa ini maabot. Water tankering system kag water scheduling man sa gihapon ang ipatuman sang MPIW in kaso magdubo ang supply sang ila tubig sa summer season. Wala man sang nagdugang sa ila water sources. Source development, mapa-surface yan, deep well, matatagal lang talaga. For example, yung sister company namin, Metro Iloilo Bag, magko-construct sila ng deep well sa San Miguel area, dyan sa Oton, pero hindi yan makakatulong sa water supply sa Iloilo City proper, no? Kasi uubusin yan dun sa San Miguel or sa Oton. Samtang sang nagligad nga semana, naka-eksperyensya sang paglubog sang tubig ang pila ka konsumidor sang MPIW. Hindi man kita magid kalubog, no light brown. Tuyo kisa ginaula ginamon. Sabat sang MPIW, posible isolated case ini. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, apat ka ginpalubong na nga bangkay, ginpakutot, agod makuhaan sa specimen angot sa nadula nga isa ka preso sa Bacolod City sa adtong 2022. Yaring balita ang atong gintutungkan. Sir, kapalo ko nga may amuna, nga may 3 ka bangkay nga naano, do hindi ko katulog. Nagahilibio ng Iloy nga si Merlina matapos na ibaluan nga ginpaboran sang Korte Suprema ang ilahingyo nga writ of amparo. Ini may angot sa hinaling nga pagkadula sang ibata nga si Henry Tayo Jr. sang September 2022. Ginkustudiya si Henry sa Bacolod City Police Station 8 matapos gindakop sa pagpangawat cellphone sa Barangay Singkang Airport. 18 oras pagkatapos, ginhilway ini sa presuhan matapos sa king-areglo ang biktima. Apang matapos adto, si Henry wala makitaan tubtob subo. Gusto ko lang nga, kita na mong bata namon nga. Kung ano kinatabo na, giyan niya wala sa ginimo nila sa bata ko. Bangon sa desisyon sa Korte Suprema, imbestigaran sang tulid ang pagkadula ni Henry. 4 ka bangkay sa mga missing nga persona sa Bacolod City, Bago City kag Murcia ang ginpaidalom sa exhumation kag ginkuhaan samples. Gamiton nini para sa cross-matching sang DNA. Sa mga pulis, subong akigig ko sa ilaya kay nga. Gintrigger namon na bata namon. Sali kami nga ara na da. Tapos, tipti na. Tapos amo pa na natabo. Depensa sa nga nahepet sa Police Station 8. Ginhilway nila si Henry Tayo pagkatapos sang reglementary period. Handa man sila sabton ang aligasyon nga may kahilabtanan ang pulis sa pagkadula ni Henry. Sila man arrive sa na-prove naman na release naman sa amo nga time na reverse ang desisyon subong gani nga ga-effort kami nga pangita sa iya. Una ginbasura sa Regional Trial Court ang hingyo sa pamilya Tayo. Tubtob nakalabo sa Supreme Court kag gin-reverse ang desisyon. So gusto naman makita gid nga nakagwagid siya sa amo nga stasyon sa Backup 8 kay para syempre hindi na kami diay magbalik-balik sa Backup 8 kung makita man lang namo nga nakagwagid man isa wala man sila mayatag sa amon nga CCTV nga ebidensya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, La Paz Church nga nagadumala sa patio wala ginatolerar ang akto sa mga kabataan. Samtang La Paz PNP magapatigayon man sa monitoring sa aktibidad sa kabataan, ilabi na ang ginaligar gang sa mga estudyante. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok, exclusive. Anong katuig ni nanging PTA President sang La Paz National High School si punong barangay sang Lopez Haina Sur nga si Johnny Lego. Gani kabisado sini ang mga issue sa mga estudyante. Sunod sa kapitana, nasolusyonan na nila sadto ang problema sa mga kabataan nga nagatambay sa sulod sang patio kag nagahimo sa mga iligal nga buluhaton. Apang sandamlag lang, liwat na naman ini nga nagbalik. Ang dira sa may La Paz Catholic Cemetery, dugay na ng concern dira. Pero sang litlid ni nang okay naman ay nakaistorya na kami sa simbahan at sa Pulturero nga sa sulod sila na bahala.
Kumasulod man kami anytime. Madumduman nga naaktuhan ng duha ka estudyante sa La Paz National High School sang caretaker nga may ginahimo nga kamalamalahan sa sulod sang patio. Suno sa La Paz Church nga nagadumala sang patio, wala ginatolerar sang simbahan ang akto sa mga kabataan. Apang mabudlay para sa duha ka sepulturero ang pagbantay sa mga kabataan nga nagasulod sa patio. Idugay na naibala nga nga ginambalan ang mga estudyante sang La Paz nga hindi sila magsulod sa sa patio. Ginahambal man guro na sa ila eskwelahan. Hindi man naman na sila makontrol magsulod kay may kung may gabantay ginada permi. Lakip man sa problema ang mga gang sa pamatan-on kag menor de edad sa lugar. Tungkol sa mga gang-gang nila, pinanghaboy butilya, ginalagsanay sa mga kutsilyo. Ang pulis, takanan na tawag sila, sir, grabe ng La Paz High School. Nakatuan man sa pulis. Kung akilan lang yun natin, sir, ang police visibility. Tungod kayo doon ng mga kutsilyo sila nga dala, mga bata pa, Suno sa Iloilo City Police Station 2, sa tion nga makitaan sa lugar ang mga estudyante sa patio. Gilayon nga i-report sa kapulisan, agud marespondihan sang pulis. Hindi naman makapatod ang kapulisan kung aktibo pa ang mga gang sa La Paz. Regarding na sa mga gang sa sa ginamonitor man ina sa aton nga WCPD nga mga personnel diri sa sa aton nga police station kag kung may mga ara gid man ginaano man nila dayon aksyonan man nila na. Igapadayo naman sang La Paz Police ang Integrated Deployment Patrol Plan kung may mga insidente agud matap na gilayon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapuso sa Abril na ipatigayon ng NCAA Season 100 Juniors Basketball Finals. Magluwas sina. Handa naman ang mga member schools ng NCAA para sa Season 100 Indoor Volleyball Tournament nga sa Abril man magasugod. Sa plug shoot pa lang makita ng excitement sang tag sa ka-player. Istorya sang players, dala nila subong nga season ang ila na tunan sang Season 99. Ina ang malantaw sa GTV kay sa Heart of Asia. Mapuso opisyal na gibuksan ang 27th Kadalagan Festival sa Victorias City. Maginhiwat nga parada sa mayor nga mga dalanon sa syudad. Nga ginupdan sa kapulisan, empleyado sa LGU kag mga residente nga ready na sa selebrasyon. Get ready man, bangod magapadulong sa Victorias City, Negros Occidental sa Daywancho Trevino, Angela Alarcon, Mike Tan kag Elijah Alejo. Kita na kita sa atong Grand Kapuso Fiesta sa March 22, alas 6 ng gabi. Mayara sa masobra 5 ka persons of interest ng Leganes Police sa nagluntad nga rampol sa barangay Guaan sa mga Banwa. Matandaan nga 4 ka mga construction worker ang napilasan bangod sang pagkalampos kag pagkabuno sa tion sang insidente. Hindi pa mabuyagyag sang kapulisan ang identity sang persons of interest, samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Sa tion nga maka-issue sang affidavit ang mga biktima, magapasaka sang reklamo nga frustrated homicide ang kapulisan, pinaagi sa regular filing. Binawian sang kabuhi sa ospital ang pahinanting nga ginkilala kay John C. Lubrico matapos makabunggo ang delivery van nga ginasakyan sini sa nagapark nga truck sa barangay Pili Ahoy, Iloilo, pasado las 2 Lunes ang hapon. Base sa investigasyon sang Ahoy Municipal Police Station, padulong sa balasan ng van nga may karga nga frozen products kag pag-abot sa Pili, nakabunggo sa truck nga nakapark sa shoulder sang dalan. Ginapahayag nga napiyungan ang driver sang van, rason sang aksidente. Natumba ang SUV nga inisegad sang dalan matapos aksidente sini nga nabungguan ang poste sa streetlight kay nasang aga sa barangay Sablogon, Pasig City. Sa investigasyon sang Pasig City Police, wala na kontrol sang driver ang manibela nga posibleng nga rason kung nga ini na aksidente. Bangod sa impact, natrapa sa sulod sa salakyan ng driver apang madinalagon man nga napagwas ang responders. Gindala naman ang driver sa ospital agod ipabulong. Mapusoan ay punong barangay sa Calatrava patay matapos yung tiro samtang nagasakay sa jeep. Padulong sa San Carlos City ang anay punong barangay. Sang barangay Makasilaw, Calatrava nga si Amalia Dayanay. Sang itiro patay sa barangay Patunan, Calatrava kahapon sang aga. Suno pa sa kapulisan, sang nagpondo sa stoplight ang jeep. Isa ka lalaki ang una nga nagtiro sa biktima apang wala ininaigo. Isa pa kalalaki ang nagsaka sa jeep kang gintiro sa ulo ang biktima. Dead on the spot ang biktima. Pilaso naman ang ukon pilaso naman sang nasa salabat
sa pagpangtiraw 19 anyos sa si Alice J nga naigaw sang bala sa nawala nga kamot. 2007 pa sa nagserbe nga punong barangay ang biktima. Parahin pa nga gina-establishar sa kapisan ang motibo sa pagpatay. Isa diri ang away sa duta. May persons of interest na ang ginatutukan ng kapisan sa krimen. So, kinsundan kinisalin sa kinsakyan niya. Pagpunto, may tao nga nagtiro siya diyon kinsaka pa sa. Mapuso na kailangan yung weather systems, ang liwat nga magaluntad kag makaapekto sa pungsod. Ini mo ang shear line amihan kag easterlies. Temporaryo nga pahuway sa minit at tiyempo ang pagbalik sa amihan nga mabatsyagan sa Bilog nga Luzon. Apang magapabili naman nga mapaang sa nabiling nga bahin sa Pilipinas. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible nga mag-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas, laki pang Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Island region. May mabasog nga ulan nga posible nga magpabaha ukon magresulta sang landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabiling nga bahin sang pungso. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso sa tunga sang madinuagon nga kampanya, subong nga nagahilapit na ang eleksyon 2025 na panumdom nyo bala kung ano ang itsura sa eleksyon matapos ang World War II. Ina ang talakayon sa podcast ng veterano kag award-winning journalist nga si Howie Severino. Ang Howie Severino presents Moments in Election History. Ang inyong nabatian ng Mambo Magsaysay, ini ang ginbansagan nga pinakaunang viral presidential campaign jingle nga gingamit ni Anay Presidente Ramon sadto nga 1953. Ang istorya sa likod ng sining jingle talakayon ni Severino, kaupod ang history kag political science experts, pati ang anak mismo sang composer sang jingle nga si Anay Senador Raul Manglapos. Ululupod kita nga maki-Throwback Thursday buwas March 20 sa nagkalain-lain nga streaming platform sang GMA Integrated News. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamogin nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.